Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ngayong pong linggo ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa isang Diyos. At ito po ang ating mga pagbasa ngayon po ay isang bagay na pwede nating malalim na pagnilayan dahil ito po yung tinuturo ng ating simbahan na may kaugnayan sa ating pananampalataya. Tayo po ba'y kumbinsido sa tatlong persona iisang Diyos? Dahil po ipinapahayag natin ito sa kredo. Hindi lang natin ipinapahayag ito sa kredo na nasa loob ng ating, sabi nating, ritual sa misa, kung hindi tayo'y tinawag din sa pananampalatayang ito ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ito ang itinuro niya na gawin ng mga apostoles. At lahat ng mga sumusunod sa yapak ng mga apostoles upang sila'y tawaging mga anak ko. Kaya mga kapatid, paano natin nakikilala ang ating sarili sa ganitong paraan? Tayo'y nagiging, sabi nating, kabahagi nito ng pananampalatayang itinuro ni Kristo at hanggang sa ngayon ay sinusundan natin. Kaya kung tayo'y naniniwala ng buong puso nito, tayo'y nagiging, sabi natin, kabahagi at nagiging anak ng Diyos. At parte ng pagiging anak ng Diyos ay tayo'y kailangang mamuhay na naaayon sa pamamaraan at pagkilos ng Santissima Trinidad, ang ugnayan. Kaya dito po, natanggap natin ito. Sa anong paraan? Unang-una, sa sakramento ng binyag. Lahat po na nakatanggap ng ganitong klase ng pagbibinyag na ikay bininyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, simula niyan, ikaw ay sabi nating may patnubay na ng Espiritu Santo na namula sa Diyos. Kaya ang kinikilala ng Diyos na mga anak niya ay kinikilala ng Espiritu Santo. At ang kinikilala ng Espiritu Santo ay yung mga sumusunod sa utos na itinuro ng Diyos Ama na nasa salamin natin sa gawain ni Kristo. Hindi po hiwalay ang kanilang mga ginagawa. Sabihin naman natin, merong mga sinasabing particular at distinct na karakter ang tatlong persona ng isang Diyos. Bakit po? Sabihin na natin, ang Diyos Ama, ang tagapaglikha ng mundo. Kung siya ang tagapaglikha ng mundo, siya rin ang nagbibigay buhay. Nagsimula sa paglikha ang lahat ng bagay. Ginawa niyang ayos ang hindi ang magulong kalawakan. So yun ang tinuro sa atin sa Ebanghelyo. I mean sa banal na kasulatan. Sa paglikha ng mundo, nandoon na ang Diyos. Kung ang Diyos ang nandoon, nung nilikha niya, sinabi niya, sa paglikha niya sa tao ay likhain natin ang tao kagaya ng kamuhangis natin, kamukha natin, magsasalita kang natin, kasama na, may kasama na ang Diyos Ama sa paglikha ng lahat ng bagay. Nung sinabi mong natin, may kasama siya. Kung tinuring kang ama, may anak ka. So, Espiritu ay nandoon, ang anak ay nandoon, at ang tagapaglikha, ang Diyos Ama ay nandoon. Hindi pwede pong tayo'y nagsasalita ngayon patungkol sa Ama, hindi kabilang ang anak at ang Espiritu Santo. At kung tayo'y nagdidiskusyon ng Espiritu Santo, hindi pwedeng ihiwalay din natin ang gawain ng Diyos Ama sa anak.
Tingnan nyo po yung electric fan na ordinary. 3 po yan, di ba, ang propeller? Tanggalan nyo ng isa. Maganda kaya ang buga ng hangin? O kahit isa lang ang maiwan, maganda po yung kaya? Hindi po. No? Kung sa simple na object ng 3 nag-iisa ang layunin, di ba po, napakalakas ang 3 na iisang kumikilos at gumagalaw. Ang tripod po, tatayo yan kung 3. Kung 2 lang, no, hindi rin po. Sa 3 talaga, no? Although, makita natin na ang anak, anang Diyos, ang tagapagligtas, Savior. Kaya kung ikay tagapagligtas, ikay tagapagpalaya. Pinapalaya mo ang tao sa kasalanan, sa kamatayan, at sa kahirapan. Yun ang role ng anak ng Diyos. Kaya siya na parito. Ang pangatlo po, alam na natin, ang umakyat sa langit ng Diyos, nag-celebrate tayo nung last Sunday, ang birthday ng simbahan. Di ba po? So yung pagpapadala ng Espiritu Santo at tuloy-tuloy na ito, ang Espiritu Santo ang tagagabay, ang Espiritu Santo ang tagapagpaunawa sa lahat ng bagay na nangyayari sa sanlibutan at maging sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya po, itong 3 persona, iisang Diyos, iisa ang layunin, iisa ang pagmamahal. Ang layunin ay ang para sa kaligtasan ng sanlibutan at lahat ng nilikha. Ngunit bakit nasabi dito ni Kristo sa Ebanghelyo, sabi na, nasa akin na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Hindi ba po natin alam na ang kalawakan, ang universo, ang lahat ng nilikha ng Diyos Ama ay isang, sabi nating, regalo para sa kanyang anak. Lahat pong nilikha ng Diyos ay kanyang ibinibigay na sa anak. Dahil isang regalo ito ng Ama para sa anak. Yan ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama. Ngunit sa kababaang loob ng kanyang anak, si Kristo ang nagbigay muli sa kanyang sarili sa Ama dahil ipinagkatiwala niya kanyang buong buhay kahit na siya'y anak ng Diyos, nagpakumbaba. Upang sa ganon, ang lahat na nahiwalay sa Diyos ay magpanumbalik muli ang ugnayan sa Ama sa pamamagitan ng pagpapatawad sa kasalanan at panumbalik muli ang nawalay na ugnayan ng tao sa pagkakasala. Kaya sa pamamagitan ni Kristo, tayo muling naugnay, tayo muling naibalik sa pagmamahal at grasya na buhat sa Diyos. Kaya napakagandang tingnan, mga kapatid, na sa mga pagbasa ngayon, nakita natin ay pinalalahanan tayo muli na ang Diyos ng kaligtasan. Siya lamang ang makapagbigay ng totoong kaligtasan sa buhay ng tao at sa lahat ng nilikha. Pinapaalala sa unang pagbasa, nandoon siya, ang Diyos Ama, ang nagliligtas sa tao at bigyan ng kalayaan sa kanilang buhay at hindi magiging, sabi nating, pulubi ng kasalanan at hindi maging alipin ng kasamaan. At ito nga, ang kahalagahan at kabuluhan na sabi ni Kristo sa Ebanghelyo, humayo kayo at gawin niyo silang mga tagasunod ko. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. At ang napakaganda nito, ako'y kasama niyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit sabihin ng iba ay si Kristo ay umangat na sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Ama, ipinadala niya ang kanyang Espiritu Santo upang ipagpatuloy ang gawain at misyon ng tao dito sa mundo, at ang ating ipagpatuloy ang gawain ni Kristo, hindi ibig sabihin wala na siya. Mananatili ang kanyang presensya at pagpapahayag ng kanyang sarili, saan po? Sa banal na Eucharistia, sa Santa Misa.
na sa tuwing tayo nagdaos ng banal na misa, si Kristo muli ang ating natatanggap, ang kanyang katawan at dugo upang magpatuloy tayong mamuhay na aayon sa kanyang kalooban at sa kalooban ng Diyos Ama. Kaya mga kapatid, bagay na ating pagpapasalamat sa Diyos, bagay na tayo'y magnilay din na kumustahin ang atin ang buhay pananampalataya. Tanungin natin sa ating sarili, tayo ba'y namumuhay na aayon sa pagkilos at pag-iral ng banal na Santissima Trinidad? Ang ating bang buhay, ang ating bang pamilya, ang ating bang simbahan, ang ating bang pamayanan, ang ating bang bansa ay may pagkilos at paggawa na may iisang layunin, kagaya ng layunin at hangarin ng banal na Espiritu na ipalaganap ang pagmamahal, kumikilos at naglilingkod ng may isang hangarin para sa kaligtasan at kabutihan ng lahat, sa pagbabago at iba pang bagay na mabuti. Kaya kung totoong tayo'y pinapatnubayan ng Espiritu Santo hanggang sa ngayon, mahalagang makita din natin pag uwi natin sa bahay, i-check ko nga, ako ba'y namumunga? May nakakitaan ba ang buhay ko pananampalataya ng mga bunga ng Espiritu Santo? Ang mga kaloob ng Espiritu Santo ay naisa sa buhay ko ba? Kung may nakita ka na may mga bunga ang iyong pananampalataya, therefore, congratulations kapatid, ipagpatuloy mo yan. Dahil ang pinapatnubayan ng Diyos ay pinapatnubayan din ng banal na Espiritu Santo. Amen.